Hello mga idol, humihingi ako ng pasensya dahil sa 2 araw tayo hindi nakapag-upload, sapagkat ang internet connection sa probinsya na aking pinuntahan ay sobrang napakahina na kahit 1 megabyte per seconds ay hindi man lang umabot, kaya't pinagtiyagaan ko na lang na may upload ito. Sa kasalukuyang oras na i-upload ko ang video ay nasa 8 PM ng gabi na ika-18 ng Abril, at kayo na lang mag-compute ng oras kung gaano katagal tuluyan itong na-upload. Sa nakaraan nating kwento, ipinakita ang pagsisimula ng eksaminasyon ng Kangmo Academy. Ipinakita rin kung paano pinanggugulpi ni Yezuan ang mga hangal na nais siyang paslangin, at ang huli ay ang pagmamakaawa ni Yezuan sa headmaster na gagawin niya ang lahat kapalit ng pagpapagaling ng sakit ng kanyang kapatid. Kaya't atin nang simula ng susunod na kwento. Nagsimula ang eksena matapos magmakaawa si Yezuan, ay sinabi ng headmaster na 3 doktor lamang ang mayroon sa kanilang Kangmo Academy, kaya't hindi nila magagawang mapagaling ito. Dahil dito, ay hindi na nagsayang pa ng oras si Yezuan at niyaya nang umalis ang City Lord habang buhat-buhat ang kanyang kapatid, sapagkat hindi na raw niya pipilitin ang mga ito kahit na alam niya na ang Kangmo Academy lamang ang may kakayahan upang mapagaling ang kanyang kapatid. Sa pag-alis nila Yezuan, ay hindi nito matanggap na ganoon na lamang siya tanggihan ng headmaster matapos niyang magmakaawa rito. Subalit habang siya ay pababa ng hagdan, ay may isang elder ang nagsalita mula sa kanyang likuran dahilan upang magulat si Yezuan. Mula roon ay ipinakita ang isang elder na nakaupo sa isang tabi at sinabing makakayang nitong iligtas ang kapatid ni Yezuan kapalit ng pagsali ni Yezuan sa kanyang Kenlan Academy. Tumugon naman ang ating bida na kung sakaling makakaya ng elder na mapagaling ang kanyang kapatid, ay hindi pa rin siya makakapunta sa Kenlan Academy sapagkat siya raw ay mapupunta na sa impyerno. Subalit hindi naman sumang-ayon ang elder sa mga sinabi ni Yezuan dahil hindi niya raw nanaisin na mapunta si Yezuan sa impyerno. At mula sa araw na iyon, ay magiging disciple na niya si Yezuan. Samantala, ibinulong naman ng City Lord sa ating bida na ang Kenlan Academy ay may kukumpara na sa Kangmo Academy, ngunit matagal na itong nabuwag, kaya't mas mabuti na pag-isipan ni Yezuan ang pagsali rito. Gayunpaman, ay wala nang pakialam si Yezuan dahil gagawin raw niya ang lahat mailigtas lamang ang kanyang kapatid. Maya-maya pa, ay gumawa ng isang hand sign ang elder kung saan ay lumabas sa kanyang mga kamay ang isang fire element, kasabay ang paglitaw ng isang imaheng bulaklak sa ere na pinanggagalingan ng malakas na apoy na nagkalat sa paligid. Matapos makapaghanda ang elder, ay agad niya itong pinatungo sa kapatid ni Yezuan, dahilan upang mabalutan ng malakas na apoy ang buong katawan nito. Hanggang sa tuluyang lumutang sa ere ang katawan ng kapatid ni Yezuan at mas lalong lumakas ang apoy na bumabalot rito, kaya't hindi napigilan ng ating bida na mag-alala. Subalit hinawakan naman ng elder si Yezuan sa kanyang balikat at sinabing huwag raw itong mangamba dahil matapos ang kanyang ginagawa, ay paniguradong magiging maayos na ang kapatid ni Yezuan, sapagkat iyon raw ay isang fire spirit na nilalabanan ang malamig na enerhiya na nasa katawan ng kapatid nito. Makalipas ang ilang sandali, ay paunti-unting iminulat ng kapatid ni Yezuan ang kanyang mga mata, kasabay ng pagkakaroon ng isang marka sa kanyang noo, kasunod ng pagluha ng kanyang mga mata at pagtawag sa pangalan ng ating bida. Nang matapos mapagaling ng elder ang kapatid ni Yezuan, ay agad rin silang nagpasalamat rito at winikang hindi nila makakalimutan ang kabaitan na ginawa ng elder. Samantala, tumugon naman ang elder na tawagin na lamang siya ni Yezuan bilang Deputy Dinji at pinag-utos na maghanda na ang mga ito dahil tatango na sila sa kanilang Kenlan Academy, na agad namang sinunod ng ating bida. Sa paglipas ng oras, nang makarating sina Yezuan sa Kenlan Academy kasama ang kanyang kapatid, ay hindi ito makapaniwala nang makita ang itsura ng kanilang papasukang akademya dahil sa sira-sira na ito at maraming kalat sa buong paligid. Kaya't itinuro ni Yezuan ang signage at naitanong kay Deputy Dinji kung iyon na ba ang kanilang Kenlan Academy. Mula naman sa Kangmo Academy, ay ipinakita ang isang malakas na pagsabog sa gitna ng kabundukan, at isang kaganapan ang nangyayari kung saan ay nagmamakaawa si Outer Principal Kang kay Anlan Shu na tinawag niyang Anguoshi, na huwag siya nitong paslangin.
Subalit sinabi naman ni An Lanshu na ang Kangmo Academy raw ay lubos na napakaprestigiyoso, sapagkat paano raw nito nagawang pahirapan ang isang kalahok na nais niya sanang irekomenda. At dahil sa galit ni An Lanshu, ay agad nitong inihanda ang kanyang ultimate technique at muling lumikha ng imahe ng dragon upang tuluyang paslangin si Outer Principal Kang. Habang sa kabilang banda naman, ay napansin ng misteryosong elder ang ginawang atake ni An Lanshu. Aniya, na dito na raw natatapos ang lahat, dahil sa oras na iyon ay galit na ang kanyang young lady. Sa gitna ng ginawang atake ni An Lanshu, ay may isang elder ang tumungo sa kinaroroonan nito upang tanungin kung ano ang nangyari at bakit nagalit si An Lanshu na tinawag niyang An Guoshi. Ngunit hindi naman kumibo si An Lanshu at mabilis na inatake ang elder gamit ang kanyang sibat na binalutan niya ng dilaw na enerhiya. Agad naman na nadepensahan ng elder ang ginawang atake ni An Lanshu sa pamamagitan ng paglikha ng barrier. Subalit sa lakas ng ginawang atake ni An Lanshu ay hindi na ito nakayanan pa ng elder dahilan upang mawasak ang barrier at tuluyang siyang tamaan ng atake nito. Bahagya namang napaatras ang elder matapos siyang tamaan ng atake habang si An Lanshu naman ay marahang lumapit sa elder, at sa kanyang paglapit ay itinapon ni An Lanshu ang jade pendant na ibinigay ng Kangmo Academy at kanyang sinabi na mula sa araw na iyon ay hindi na siya magiging parte pa ng akademya. Lumipat naman ang eksena mula sa Kanglan Academy na patuloy si Yezuan sa pag-uusisa ng kapaligiran at paghahanap ng silid na kanilang maaaring matuluyan, ngunit sa kanyang paglalibot ay may napansin siyang isang pintuan kaya't naisipan niya ito ay tignan. Agad naman na binuksan ni Yezuan ang pintuan ng silid nang kanyang mapansin ang isang makapal na usok na nagkalat sa bawat sulok ng silid. Subalit sa kanyang pagmamasid sa silid ay may isang babae na naliligo na paunti-unting lumilitaw sa usok. Sa kabila nito ay napalingon ang babae sa kinaroroonan ni Yezuan dahilan upang matigilan sila at mapatingin sa isa't isa. Gayunpaman ay dahan-daw ang lumabas si Yezuan habang namumula ang mukha kasabay ng pagsara ng pinto at paghingi ng tawad sapagkat hindi niya alam na may tao pala sa silid na iyon. Sa paglabas ni Yezuan, napaupo ito dahil sa takot at kaba na nararamdaman habang sa isip-isip niya na sinabi raw ni Deputy Dinji na walang ibang individual ang naroon, ngunit bakit may isang babae doon na naliligo? Sa gitna ng pag-iisip ni Yezuan ay naitanong ng babae na nagngangalang Jianzi habang nakatutok ang kanyang espada at tinatakpan ang kanyang katawan, kung nakita raw ba ni Yezuan ang malaki niyang kokomilon, na sinabi naman ni Yezuan habang pinagpapawisan na ano raw ang pinagsasabi nito dahil lalaki lamang ang kanyang gusto. At dahil dito ay lumabas si Jianzi mula sa pintuan na nasa likuran ni Yezuan dahilan upang magulat ang ating bida at manlaki ang mga mata sa pagkabigla. Dali-dali namang tumayo si Yezuan sa kanyang pagkakaupo sapagkat ano raw ba ang ginagawa ni Jianzi dahil maaari nitong masira ang kanyang damit at mabasa ng tubig. Ngunit hindi naman pinansin ni Jianzi ang tanong ni Yezuan at naitanong nito kung sino raw ang ating bida. Tumugon naman si Yezuan sa tanong ni Jianzi na siya raw ay isang bagong disciple, kasabay ng pang-aasar niya rito na bakit raw sobrang napakabaho ni Jianzi, na ikinagalit naman ito kaya't ipang-utos niya na umalis ang ating bida sapagkat ang isang tulad raw ni Yezuan na isang bakla na gusto lamang ang lalaki ay nagawa siyang insultuhan. Dagdag niya pa na wala namang lason sa kanyang katawan kaya tumigil na raw ito. Makalipas ang ilang oras pagsapit ng gabi ay pinakita si An Lanshu na nasa harapan ng Kanglan Academy kasama ang misteryosong elder, kung saan ay naitanong nito kung bakit tumungo si An Lanshu sa gitna ng gabi sa Kanglan Academy. Samantala, sinabi naman ni An Lanshu na dahil naroon raw si Yezuan at bilang isang mabuting kaibigan ay bakit hindi niya ito bisitahin at kamustahin. Kinaumagahan habang naglalakad si Yezuan at inaantok pa na sino raw kaya ang individual na naghahanap sa kanya dahilan upang gisingin siya ni Deputy Dinji ng ganoon kaaga. Ngunit sa kanyang paglalakad ay bumungad si An Lanshu sa kanyang harapan at humihingi ng tawad dahil naistorbo niya ang ating bida ng ganoon kaaga at sa tingin niya raw ay dumating siya sa maling oras. Sa pag-uusap nila Yezuan at An Lanshu ay may dumating na isang individual na nagngangalang Muyun at namangha sa kagandahan ni An Lanshu, na napansin naman ni Yezuan kaya't naitanong ng ating bida na tila naiinis kung bakit ito nakatingin sa kanila.
Gayunman ay sinabi ni Mo Yun na ano raw ba ang mali sa kanyang nakikita. Hindi naman nagustuhan ni Yesuan ang kanyang narinig kaya't mabilis niya itong sinugod at mabilis silang nagtulakan, subalit bigla na lamang dumating si Deputy Dean G at agad silang hinagis sa ere. Sa pagbagsak nila Yesuan ay naitanong niya kay Deputy Dean G kung isa rin bang disciple si Mo Yun, habang sa kabilang banda naman ay naitanong rin ni Mo Yun na inakala niyang 3 lang silang naruroon sa Kenlan Academy. Sinagot naman ni Deputy Dean G ang tanong ni Mo Yun kasabay ng paghawak niya sa balikat nito na ikinagulat naman ni Mo Yun dahil sa bilis ng pagkilos nito. Saad ni Deputy Dean na madidagdagan pa sila ng 1 at magiging 4 o 5 na sila na naruroon sa Kenlan Academy. Gayunpaman ay winika na ni Mo Yun habang nagmamayabang, na wala na siyang pakialam kung ilan pa ang madadagdag sa kanila, sapagkat ang nais niya ay makalaban at durugan ang Kenlan Academy Genius dahil narinig niya raw na ito ay isa sa pinakamalakas sa Kenlan Academy. Samantala, natawa naman si Yesuan at si Deputy Dean G sa mga sinabi ni Mo Yun dahil tila nangangarap raw ito ng gising, dahilan upang magalit ito dahil hindi raw sina Deputy Dean G naniniwala at papatunayan niya raw na ang isang genius ng Kenlan Academy ay walang binatbat. Subalit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang siyang tumilapon paitaas matapos atakihin ito ni An Lanshu dahil sa pang-iinsulto nito sa kanya. Kasunod nito ang paggawa ni An Lanshu ng maraming slashes sa katawan ni Mo Yun mula sa ere na naging sanhi ng tuluyang pagbagsak nito sa kalupaan. At nang matapos naman galpihin ni An Lanshu si Mo Yun ay tinitigan niya ito ng masama at sinabing nananaginip raw ba ito ng gising at nais pa siya nitong durugan. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa nagpaalam na si An Lanshu kay Yesuan na magkita na lamang sila sa oras na mas lumakas na ito, subalit winika naman ng ating bida kung nag-aalala raw ba ito na hindi na sila muling magkikita, dahil magtiwala raw ito sa kanya na maaabutan niya ang lakas nito o mas hihigitan pa. Agad naman na nagkasundo sina Yesuan at An Lanshu sa mga sinabi ni Yesuan, ngunit winika ni An Lanshu na mabilis rin siyang lalakas kaya subukan na lamang ni Yesuan na makahabol sa kanya nang sa gayon ay muli silang magkita. Matapos naman ang eksena sa pag-uusap nila Yesuan ay mula sa Kenlan Hall ay nagtipon-tipon ang lahat ng disciple ni Deputy Dean G at kanilang pinag-uusapan ang tungkol sa pagkaubos ng kanilang makakain, nang biglang may dumating na isang Shaolin martial artist na nagngangalang Base. Mabilis naman itong nilapitan ni Deputy Dean G at pinakilala bilang bagong disciple ng kanilang Kenlan Academy na nagmula sa Mount Mang sa parteng norte. At mula raw sa araw na iyon ay doon natutuloy si Base sa kanilang Kenlan Academy. Ikinatuwa naman ni Mo Yun nang makita ang bagong disciple ng kanilang Kenlan Academy, kaya't ibinulong niya kay Yesuan na nais niyang subukan kung ano ang makakayang gawin nito at kung gaano ba ito kalakas. Sa paglapit ni Mo Yun kay Base ay iniinsulto niya ito sa pamamagitan ng paghingi ng protection fee dahil iyon raw ang patakaran ng kanilang Kenlan Academy, ngunit winika naman ni Base na hindi niya na kinakailangan pa ng protection fee. Dahil dito ay mabilis na inatake ni Mo Yun si Base habang sinasabi na tila naghahanap raw ito ng gulo dahil ayaw nitong sumunod sa kanyang patakaran. Ngunit sa isang iglap ay hinawakan lamang ni Base ang kanyang kamay at binali, kaya't napabalikwas ito sa sakit dahil sa ginawa ni Base. Hindi naman pinayagan ni Yesuan na mas uminit ang tensyon at agad na inawat ang dalawa, dahil nais lamang raw ni Mo Yun na subukan ang lakas ni Base kaya iyon na raw ang oras para tumigil, na agad rin namang sinunod ni Base. Makalipas ang ilang oras ay napagdesisyonan nila Yesuan na tumungo sa sentro ng syudad upang mamili ng kanilang mga makakain kasama si Mo Yun at Base. At habang sila ay naglalakad ay winika ni Mo Yun na napakaraming tao raw ang naruroon sa sentro ng syudad, kaya't mas maigi raw sana nakasama ang kapatid ni Yesuan na tumungo roon. Dagdag pa ni Mo Yun habang inaakbayan ng ating bida na napaka-cute raw ng kapatid ni Yesuan at sa tingin niya ay nagugustuhan na niya ito. Nagalit naman si Yesuan sa mga sinabi ni Mo Yun at agad niya itong pinagbantaan habang may nagagalit na ekspresyon, na bakit raw nais nitong punteryahin ang kanyang kapatid, tila napapagod na raw ba itong mabuhay. Sa kabila nito ay natakot naman si Mo Yun dahil nais niya lang raw makipagkaibigan sa kapatid ni Yesuan.
Samantala, naitanong naman ni Mo Yun kay Base kung paano ito nalinlang ni Deputy Dingy upang hikayatin itong sumali sa Kenlan Academy, na sinagot naman ni Base na sinabi raw sa kanya ni Deputy Din na siya raw ang may pinakamalakas na martial arts sa buong mundo at ang kapayapaan raw ng Jiang Kingdom ay nakadepende sa kanya. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad ay nakarating na rin sina Ye Zuan sa Drunken Immortal Pavilion, kung saan ay agad naman silang binati ng tauhan nito sa kanilang pagdating. Samantala, naitanong naman ni Mo Yun kung bakit sila naroon dahil hindi naman iyon ang marketplace na kanilang patutunguhan, gayunpaman ay sinabi ni Ye Zuan na huwag itong mag-alala dahil siya na ang bahala sa lahat. Dali-dali namang hinayla ni Mo Yun si Base palabas ng pavilion upang ipagpaubaya kay Ye Zuan ang lahat, habang si Ye Zuan naman ay agad na sinabi ang kanilang bibilhin sa tauhan ng Drunken Immortal Pavilion na halos hindi ito makapaniwala dahil sa dami ng nais bilhin ni Ye Zuan. Ikinagalit naman ng tauhan ng Drunken Immortal Pavilion ang napakaraming nais bilhin ni Ye Zuan sapagkat tila raw nais nitong magsimula ng gulo. Ngunit hindi naman nag-atubiling ilabas ni Ye Zuan ang VIP card na binigay sa kanya ng ikatlong master ng Drunken Immortal Pavilion mula sa Cloud Ship noong nakalipas na araw, dahilan naman upang magulantang ang tauhan nito at halos mamuti ang mga mata sa kanyang nakita. Hindi naman nagsayang pa ng oras ang tauhan nito at mabilis na tinanggap ang VIP card mula kay Ye Zuan. Aniya nasisiguraduhin niya na maibibigay lahat ng bibilhin nito at sila na ang bahala na ipadala ito sa kinaroroonan ng ating bida. Matapos naman ang eksena sa Drunken Immortal Pavilion ay napagdesisyonan na rin nila Ye Zuan na umalis. At habang sila ay naglalakad ay tawang-tawa si Mo Yun sapagkat napakadali raw magbago ang pakikitungo ng tauhan ng Drunken Immortal Pavilion matapos nitong makita ang VIP card mula kay Ye Zuan. Maya-maya pa sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay may dumating na mga mandirigma mula sa Yang Dynasty sakay-sakay ng mga halimaw, dala-dala ang kanilang bandila, at pinagpapalo ng letigo ang sino mang hamarang sa kanilang dinaraanan. Sa kanilang pagmamalupit ay may isang babaeng tinamaan dahilan upang ito ay tumilapon sa lapag na halos umiyak dahil sa sakit. At dahil dito ay ipinag-utos ng mandirigma ng Yang Dynasty sa kanyang alaga na atakihin ito ang naturang babae nang sa gayon ay makakatanggap ito ng premyo mula sa kanilang lungsod. Mabilis naman na umatake ang halimaw sa naturang babae gamit ang kanyang matatalim na kuko, kung saan ay tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito. Subalit isang kamao ang tumama sa mukha ng naturang halimaw na naging dahilan ng kanyang pagtilapon at pagkakapaslang matapos itong atakihin ni Ye Zuan. Mula roon ay isinigaw ng ating bida na sino ang mga ito upang maghasik ng kaguluhan sa kanyang lungsod at hinahanap raw ba ng mga ito ang kanilang kamatayan. Samantala, sa kabilang banda naman ay napansin ng mandirigma mula sa Tang Dynasty ang kanyang alaga na nakahandusay matapos itong atakihin ni Ye Zuan, kaya't dali-dali niya itong pinuntahan. Habang si Mo Yun naman ay winika na napaka-agresibo ng ginawang pag-atake ni Ye Zuan sa mga mandirigma ng Tang Dynasty, ngunit nagsalita naman si Base na ano raw kaya ang problema ng mga kupol na taga Tang Dynasty dahil nagawa nitong guluhin ang kanilang lungsod kaya't mananagot ang mga ito. Agad naman nilapitan ni Ye Zuan ang babaeng nagtamo ng pinsala mula sa pagmamalupit ng Tang Dynasty upang bigyan ito ng paunang lunas, habang ang mandirigma mula sa Tang Dynasty ay galit na galit yakap-yakap ang kanyang alaga at pinagbabantaan sina Ye Zuan dahil sino raw ito upang paslangin ang kanyang alaga. Kaya't agad niyang ipinag-utos na sugurin sina Ye Zuan sa kanyang mga kasamahan upang makapaghiganti. Mabilis naman na sumugod ang mga mandirigma ng Tang Dynasty at kanilang inihanda ang kanilang mga sandata upang paslangin sina Ye Zuan. Samantala, mabilis naman kumilos si Ye Zuan upang salubungin ang papasugod na mga kalaban, na ikinagulat ng isang mandirigma ng Tang Dynasty nang biglang lumitaw si Ye Zuan sa kanyang harapan. Agad naman na binigyan ng malakas na suntok ng ating bida ang isang mandirigma ng Tang Dynasty sa mukha nito, dahilan upang mapasuka ito ng dugo at bumulagta. Maging ang ibang miyembro ng Tang Dynasty ay pinanggugulpi ni Ye Zuan ng sabay-sabay at pinagtatadyakan ang mga ito. Subalit habang abala si Ye Zuan sa pakikipaglaban ay hindi niya napansin ang isang mandirigma ng Tang Dynasty na balak siyang atakihin mula sa kanyang likuran.
Ngunit bago pa man siya nito tuluyang tamaan ay isang malakas na atake ang tumama sa mandirigma ng Tang Dynasty na nagresulta ng malakas na pagsabog sa kalupaan. Mula roon ay ipinakita si Base ang gumawa ng pag-atake, dahilan upang bumaon ang ulo ng kalaban sa lupa, at sinabing hindi niya hahayaang makipaglaban si Yezuan ng mag-isa. Sinang-ayunan naman ng ating bida ang sinabi ni Base at gumawa ng pagsalubong ng kamao dahil sa pagtulong nito. Saad pa ni Yezuan na hayaan nilang malaman ng Tang Dynasty na hindi madaling apihin ang Jiang Kingdom. Dahil naman sa gulong nangyayari ay may mga dumating na mga disciple ng Kangmo Academy na mabilis na nagsisitakbuhan patungo sa kinaroroonan nila Yezuan, at sa kanilang pagdating ay kanilang naitanong kung ano ang nangyari. Tumugon naman ang mandirigma mula sa Tang Dynasty na naroon lamang sila upang magkaroon ng kasunduan at pakikipagkaibigan sa Jiang Kingdom, ngunit hindi nila akalain na ganoon pala sila sasalubungin ng mga mamamayan ng kanilang lungsod. Sa kabila nito ay sinabi ng disciple ng Kangmo Academy na huwag itong mag-alala dahil sisiguraduhin nilang may imbestigahan ng maayos ang mga nangyari nang sa gayon ay panagutin ang may sala. Wika niya pa habang tinatanong sa kanyang kasamahan na kung si Yezuan raw ba na isang basura ang nasa kanilang harapan na maski raw ang Kangmo Academy ay hindi ito tinanggap bilang disciple. Samantala, ikinagalit naman ni Base nang marinig ang mga sinabi ng disciple ng Kangmo Academy tungkol kay Yezuan, kaya't pinagbabantaan niya ito na huwag nang subukan pa na ulitin ang pangmamaliit nito sa ating bida dahil pagsisisihan nito ang kanyang mga sinabi. Maging si Yezuan ay hindi rin nagustuhan ng mga tinura ng naturang disciple, dahilan upang tingnan niya ito ng masama sapagkat ganoon raw ba ang pamamalakad ng Kangmo Academy sa mga lansangan ng Jiang Kingdom. Saad pa ni Yezuan na ano ang mga gagawin nito sa mga hayop na pagmamalupit ng mga mandirigma mula sa Tang Dynasty sa mga mamamayan sa kanilang lungsod. Natawa naman ang disciple at nagmayabang dahil ano raw ba ang nalalaman ni Yezuan tungkol sa kanila, sapagkat ang Kangmo Academy raw ay inutusan lang ng Emperor na panatilihin ang kapayapaan sa kanilang lungsod. Subalit seryosong sinabi naman ni Yezuan na ang mga taga-Tang Dynasty raw ay pinagmamalupitan ang mga mamamayan at ngayon ay nais pa nila itong protektahan. Sa kabila ng mga sinabi ni Yezuan ay pinagtawanan lamang siya ng disciple ng Kangmo Academy dahil sa mga walang kwenta raw na pinagsasabi nito. Kaya't agad nitong inihanda ang kanyang sibat at mabilis na inatake si Yezuan at tuturuan niya raw ng leksyon ang basura na tulad ng ating bida. Gayunpaman, ay mabilis naman na naiwasan ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagtalon sa ere at agad na umikot upang gumawa ng pag-atake sa pamamagitan ng pagsipa rito. Lumikha ito ng malakas na pagsabog sa buong paligid kasabay ng pagsitalsikan ng mga maliliit na bagay sa iba't ibang direksyon. Ngunit naiwasan naman ng disciple ng Kangmo Academy ang ginawang atake ni Yezuan habang sinasabi niya sa kanyang isipan na sinabi raw ng Vice Dean na si Yezuan raw ay isang basura, ngunit bakit tila raw kakaiba ang lakas nito sa mga paglalarawan ng kanilang Vice Dean. Samantala, habang siya ay nag-iisip ay biglang sumulpot si Yezuan sa kanyang harapan, at nakahanda ng umatake gamit ang kanyang kamao na binalutan niya ng kanyang aura. Agad na pinaulanan ni Yezuan ng maraming suntok ang kupol na disciple ng Kangmo Academy sa buo nitong katawan hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan nito dahil sa pagkakabogbog at tuluyang bumagsak sa lapag. Matapos ang panggugulpi ni Yezuan sa kupol na disciple ay napalingon siya sa mga kasamahan nito upang tanungin kung sino ang nais na sumunod sa kupol nila na kasamahan. At dahil dito ay natakot ang mga disciple ng Kangmo Academy kaya't kanilang napagdesisyonan na umalis, habang nagbabanta kay Yezuan na maghintay lamang ito dahil hindi titigil ang Kangmo Academy na mapanagot ang ating bida. Samantala, naiwan naman ang mandirigma ng Tang Dynasty na sinisigawan ang mga disciple ng Kangmo Academy na huwag matakot ang mga ito at bumalik upang harapin si Yezuan. Subalit kanyang ikinagulat ng maramdaman ang nakakatakot na presensya ni Base sa kanyang likuran habang sinasabi na ipaparamdam nito ang hustisya sa mandirigma ng Tang Dynasty kahit pa ang hari ng kalangitan ay magpakita sa kanyang harapan. Kaya't abangan sa susunod ang mga mangyayari matapos gulpiin nila Yezuan ang mga mandirigma ng Tang Dynasty at ang isang disciple ng Kangmo Academy. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video.